Juliana's POV. Mommy, lamig! Kanina pa kaming natatawang naaawa kay Francine. Lamig na lamig talaga siya sa first time niya kasing pumunta sa ibang bansa at nasakto ang malamig ang panahon. Nakasuot siya ng gloves at beanie niya kaya kaso hindi sapat yung kapal ng jacket niya. Di kasi namin expect na ganito kalamig. Kinuha ko yung extra kong jacket na sobrang kapal. Tapos tinanggal naman ni Maxwell yung scarf niya at inilagay kay Francine. Better, princess? Tanong ni Maxwell sa kanya. Tumango siya at yumakap kay Maxwell. Nagsumiksik sa kanya. Tito will carry you na lang. Tapos tomorrow we will buy your winter clothes. Naparinok ako sa sinabi ni Maxwell. Wala naman kasi akong dalang enough na pera. Napahugot nga lang ako sa savings ni Francine ng 5K eh. Di ko pa alam kung sapat ba yun. Kausapin ko na lang si Maxwell mamaya. Binuhat niya si Francine at nagpatuloy kami sa pagbaba ng eroplano. May sasakyang naghihintay sa amin sa baba. Si Francine naman kapit na kapit kay Maxwell dahil nilalamig nga. Bonjour! Bati ng isang lalaki pagkababa namin. Bonjour, Antonio. How have you been? I've been good, Mr. Monteverde. That's great to hear. Anyways, this is my wife and secretary, Juliana, and our daughter, Francine. Pleased to meet you, madam. You have two beautiful ladies now, Mr. Monteverde. Gorgeous ladies. Yeah, sabi ni Maxwell. Hinapit niya ako sa bewang kaya't napabalik ako sa realidad. Did he just introduce me as his wife? Kailan pa ako naging asawa niya? Mauna ka nang pumasok. Sabi ni Maxwell kaya pumasok ako agad sa backseat at nagsettle. Sunod niyang pinapasok si Francine tapos panghuli siya kaya napapagitnaan namin si Francine. Habang nasa biyahe nakayaka pa rin sa kanya. Nakatulog na si Francine. Baka napagod siya sa biyahe. Halos hindi siya nakatulog masyado. Parang idlip-idlip lang dahil excite siyang makapunta sa ibang bansa. Gisingin mo na lang. Sabi ko kay Maxwell na makarating kami sa hotel na tutuluyan namin. Hayaan mo na, baka napagod sa biyahe. Sabi niya at bumaba na sa sasakyan na buhat-buhat ulit si Francine. Nagpakawala na lang ako ng buntong hininga. Natatakot ako. Nasasanay na si Francine sa presensya niya at pagpapakatatay niya sa anak ko. Nasasanay na kaming nandyan siya. Paano kapag napagod na siya sa amin? Paano kapag na-realize na he deserves someone better? Paano kapag nagsing siya isang araw that he wants us out of his life? Paano kami? Paano si Francine? Paniguradong sobra-sobra ako masasaktan kapag bigla niya kaming iniwan sa ere. Heist. Inayos ko na lang ang room namin at nagpatulong sa isang room attendant na iakyat na ang mga gamit namin. Thank you. Pagpapasalamat ko sa room attendant at umalis na rin naman siya. Hotel ito na pagmamayari ni na Maxwell dito sa Paris. Kaya hindi naging mahabang proseso ng pag-aayos ng room dahil hiningi lang namin ang keycard in every hotel na may dedicated room sa pamilya Monteverde on the top floor. At pili lang nakakakat sa top floor ng mga room attendant na naglilinis ng rooms regularly dahil VVIP rooms ito. Tinanggal mo yung jacket niya? Tanong ko. Yeah. I turned on the heater too so she would not get cold. We can buy her winter clothes tomorrow. Maxwell, wag na. Pwede naman siguro natin siyang iwan na lang dito sa hotel room. Basta may wifi, manonood lang yan siya ng favorite movies niya sa iPad niya. Kaya nga natin siya dinala dito para maipasyal din eh. Please? Wala kasi akong dalang sapat na pera eh. 5K lang dala ko. Hinugot ko pa yun sa savings niya. Hindi ko kasi expect na sasama din siya eh. Di sana napaghandaan ko. Baby, don't think about it. Kapag kasama niyo ako, wala kayo ni singkong duling na ilalabas, okay? Gusto ko kayong pagsilbihan mag-ina. Let me, okay? Nakakaya na sa'yo eh. Naiya na ako sa'yo. Ang dami mo nang naibigay sa amin. Naibigay kay Francine. Sobra-sobra na nga eh. Because deserve niyo yun. Di ba nga pinangako ko na ako magtataguyod sa iyong dalawa? I am just doing my job as your partner and Francine's dad. Hindi man siya sa akin pero for me, she's my daughter. Gusto ko ibigay na lahat ng needs and wants ninyo. Baka kasi mas spoil na si Francine eh. Baka masanay tas paano kapag... Naputol lang gusto ko pang sabihin nang halikan niya ako sa labi. Automatikong pumalibot ang mga braso ko sa leeg niya at tinalikan siya pabalik. Napatingin ako sa kanya na matapos ang halikan namin. Don't look at me like that. Like what? Baby, yung way ng pagtingin mo para kang bitin sa halik lang. You know how hard I'm stopping myself and controlling myself, kaya don't give me that look. Napangiti kaming pareho at tumingkayad ako para gawanan siya na mabilis na halik sa labi at niyakap siya. You're at it again. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo hindi ko kayo iiwan? I know you have trust issues because of your experiences pero I plan to keep my promise. Papanindigan ko kayong dalawa, okay?
Thank you, Maxwell. Kasi ginawa mong iba yung sarili mo sa nakakarami. Ayoko lang maramdaman ni Francine yung mga nararamdaman kong pananakit ng mga tao sa akin noon emotionally. Baka makapatay pa ako kapag may nanakit ulit sa inyong dalawa. Walang pwedeng manakit sa mag-ina ko. Oo na, inaamin ko na. Nahuhulog na ako sa kanya. I love the way he owned us. He owned Francine like she's his own daughter. Pangarap ko lang dati na may isang taong magsistay sa buhay ko at ituturing si Francine na tunay niyang anak. Ang dumating, which is si Maxwell. Sana lang. Sana talaga. Umorder lang siya ng dinner namin sa restaurant sa baba at pinahatid sa room service. Baby ko, gising na po. Kain muna tayo dinner. Anak, gising na po. Malambing kong panggigising kay Francine. Unti-unti siyang nagmulat ng mata at yumakap sa leeg ko. Gising ka muna anak. Kain muna tayo dinner. Hindi ka po ba nagugutom? Gutom na po. Kain muna tayo. Ay sus, ang baby ko. Nagpapa-baby lalo. Sabi ko at nilalayan siyang tumayo habang nakayakap siya sa akin. How's your sleep, pretty? Tanong ni Maxwell pero nakayakap lang siya sa akin at nakapikit ang mata. Hayaan mong magmuni-muni muna. Sabi kong natatawa. Pinaupo ko siya sa upuan niya at nakatulala naman siya ngayon. Iniintay namin siyang bumalik sa wisyo niya. Are you okay, princess? Natatawang tanong ni Maxwell sa kanya. Tumingin lang siya kay Maxwell at wala sa sariling tumango. Sure ka anak? Bitin tulog mo? Gutom na po ako, sabi niya habang nakapout. Let's eat, you get your food first. Tilulungan ko siyang kumuha ng pagkain niya at saka ako kumuha ng pagkain ko. May steak din in order si Maxwell at tiniwa-hiwa niya yon, tsaka nilagyan ng mga plato namin. Thank you, Tito Pogi. Always welcome, pretty princess. Sabi naman ni Maxwell. Tahimik kaming kumain. Tayong si Francine lang yung daldal ng daldal habang kumakain at nakikinig naman si Maxwell sa lahat ng sinasabi niya. Kaya't napapangiti na lamang ako. Para na rin talaga silang mag-ama. Do you want to come back here after Christmas? It's snowing here when it's Christmas season. Talaga po? Babalik tayo dito sa Pasko? Yeah, pwede tayong dito mag-celebrate ng Pasko lahat if you want. Opo, gusto ko po, mommy. Please? Hay nako, bahala kayo dyan dalawa. That's a yes. Trust me. Dinig ko ang bulong ni Maxwell sa kanya, kaya't sinaman ko siya ng tingin. Yehey! Makakakita na ako ng snow. Ubusin mo muna yung pagkain mo at baka mas snow kita, anak. Sabi ko. Halata ang saya ni Francine tuwing kasama namin si Maxwell. Kapag nga hindi bumibisita si Maxwell sa bahay, hinahanap niya sa akin si Maxwell eh. Minsan, dumidirekta siyang tawagan si Maxwell sa FaceTime. Pagkatapos namin kumain, nagpahinga na rin kami dahil balak niya nang igala si Francine bukas. Katulad na napagdesisyonan. Gilanlan niya kami ni Francine ngayong araw dahil bukas busy na kami sa mga meeting na pupuntahan niya at may event pa nga siyang pupuntahan. Binilhan niya ng mga dress si Francine at even dress na gagamitin namin ni Francine sa pupuntahan niyang event dahil gusto raw niya kaming isama para mag-enjoy daw siya. Wow, ang ganda! Manghang sabi ni Francine nang makarating kami sa Eiffel Tower. Kahit ako namangha sa ganda na, tapos may mga ilaw-ilaw pa siya na parang tsamante, kumikinang epekto sa paglibot ng tower. Mami, picturean mo ako, please? Sabi niyang agad na nag-post. Pinitsuran ko siya sa cellphone ko. Maski si Maxwell pinitsuran nga gamit ang sarili niyang phone. Agad kong pinalitan ng wallpaper ko ng picture ni Francine. Umupo kami para mag-picnic tatlo. Suot-suot na rin na Francine ang makapal na trench coat, gloves at beanie niya. Tapos binilhan pa siya ni Maxwell ng boots kanina, kaya hindi na siya nilalamig pa. Wala sa sariling napatay na ako sa Eiffel Tower at in-appreciate ang ganda ng tore. First time ko makita to sa personal, sobrang ganda nga talaga. Napalingon ako na makarinig ng click ng camera at nakita ko si Maxwell nakangiti habang nagkakalikot sa phone niya. Selfie tayong tatlo, please? Pagmamakaawa ni Francine. That's a very great idea. Sang-ayon naman ni Maxwell. Wala na ako nagawa at gumiti na lang na mag-selfie kami sa phone ni Maxwell. Di man halata pero masaya ako. Lalo akong sumasaya dahil nakikita ko, masaya ang anak ko at super nag-enjoy kami. Kumain at naglakad hanggang sa antokin si Francine, kaya binuhat na siya ni Maxwell. Ang bigat-bigat kaya ni Francine. Sabi ko habang inaayos ang buhok ng anak ko, ang sarap ng tulog. Ikaw nga nabubuhat ko eh, si Francine ba kaya? Ewan ko sa'yo. Sabi ko at inirapan siya. I am just kidding, babe. Sabi niyang natatawa at tinapit ako sa bewang. Are you enjoying so far? Oo, masaya ako kasi kasama kita.
Tapos nakikita ko nag-e-enjoy si Francine dahil kasama ka namin. Sabi ko at ngumiti. I'm glad you both are enjoying. That is one of my goal, to make you both happy. Thank you, Maxwell. Thank you kasi dumating ka sa buhay namin ni Francine at tinanggap mo si Francine na parang tunay mong anak. This princess is such an amazing kid and I am more than proud na maging ama sa kanya. I am thankful iniwan kayo ng ama niya dahil kung hindi, baka mag-isa pa rin ako hanggang ngayon. Baka naman ang gusto mong sabihin playboy ka pa rin hanggang ngayon. I am done with it. 3 na lang babae sa buhay ko. My mom, you and Francine. Sabi niya kaya napangiti ako. Paano kapag nalaman sa kumpanya mo yung tungkol sa atin, tapos yung tungkol kay Francine? I will protect you both. I promise you that. Tsaka wala silang pwedeng sabihin sa'yo at lalo-lalo na kay Francine. Baka buong mangka ng Monteverde makalaban nila. Francine is ours, not yours only, okay? She's our daughter, understand? Tumango na lang ako at nagpatuloy na sa paglalakad. Last day namin dito sa Paris ngayon at si Francine enjoy na enjoy kasi puro kami business meeting dahil nakamit daw siya ng mga bagong tao. Si Maxwell naman naging lucky charm si Francine dahil na-close niya lahat ng deals sa pinunta namin dito dahil natuwa silang masyado sa kadaldala ni Francine. At ngayon nga nandito kami sa isang event. Parang fashion event ata to tapos naimbitahan si Maxwell at si Maxwell sinama naman na kami. I am wearing a black fitted dress na hanggang mid-thigh. Tapos yung long sleeve kaya see-through na maluwag. Tapos black stiletto din at silver na clutch bag. Si Francine na may nakasuot ng maroon dress tapos white na sandals na may mahabang takong. Binraid ko lang ang buhok niya tapos sinuotan siya ng white na headband. Ako naman, nag-hire pa si Maxwell na mag-aayos sa akin kanina. Napahawak si Francine sa kamay ni Maxwell na nag-aayos sa akin. Tapos yung free arm ni Maxwell nakahapit sa bewang ko. Are you okay? Kinakabahan lang. Hindi naman ako sanay sa mga ganitong event Relax, baby. You're the most beautiful woman here, including Francine. Sabi niya kaya't napangiti ako. Bago kami makaupo, may lumapit sa kanyang lalaki at nakipagbatian sa kanya. Oh, anyway, I'd like you to meet my wife, Juliana, and our little girl, Francine. Hi, nice to meet you. You finally tied a knot? Not yet, but soon to tie it with her. I am very much happy for you, Mr. Monteverde. Thank you. I will excuse myself. Pinagila kami ng upuan ni Maxwell at napapagitnaan nila akong dalawa. Para ako nasa sandwich sa kanila dahil si Francine nakayakap sa bewang ko habang nakaupo. Si Maxwell naman humahapit sa bewang ko. Samanang tingin mo sa cupcake ka, sabi ko kay Francine. Tumingin siya sa amin at ngumiti, kaya natawa kami. You want cupcake? Tanong ni Maxwell. Parang display lang Nakakain po ba yun? Let's see. I'll get one for you. Sabi ni Maxwell at pinisil ng mahinang ilong ni Francine. Mommy, magpapakasal po ba kayo ni Tito Pogi? Bakit mo naman natanong? Kasi 'di ba boyfriend mo na si Tito Pogi tapos lagi kanyang pinapakilalang wife niya? Hindi ko naman kayo narinig na nagsasabihan ng I love you Meaning you don't love each other? He loves us. Ikaw? Getting there, anak. Tsaka, action is better than words. You can say I love you to lots of people pero mahirap patunayan. So, mas mabuti patunayan mo sa kilos mo. Kaysa salita mo lang, gets? Di, you love Tito Pogi? Kasi you're sweet to him Tapos you care for him then. Tapos you kiss each other. Di ba people don't kiss if they don't love each other? Daldal mo, anak. Basta we will get there. Mas mabuting sigurado kaysa madaliin. Okay. Pero kapag nagpakasal kayo ni Tito, paano si Francine, Mommy? You will be with us, anak, syempre. Saan ka pa pupunta? Kung nasan si Mommy, nandun din si Francine, okay po? Gusto mo ba maging daddy si Tito Pogi? Baka magalit siya kapag tinawag ko siyang daddy Kaya Tito Pogi na lang. Di, talk to Tito, ask him. Communication is key, anak, diba? Opo. Then talk to him, ask him. Sabi ko, tinalikan siya sa noo. Okay, sabi niya. Sakto naman balik ni Maxwell dalang isang cupcake. Careful ha, baka madumihan yung damit mo. Paalala ko pa sa kanya. Come here, princess. Subuan ka na lang ni Tito para hindi na madumihan yung dress mo. Tumayo siya at lumapit kay Maxwell at sinubuan nga siya ng cupcake. How was it? Tanong namin. Ang sarap po. Gusto ko pa po. Let's go. Get some cupcakes for you. Sinam siya ni Maxwell para daw makapili ng flavor at bumalik silang may 4 na cupcake na nakakayo sa plato niya. Naku, wala magrereklamo mamayang masakit ang ipin ha? Sabi ko.
Make sure to brush your teeth properly mamaya para hindi magalit si mommy. Opo. Habang kumakain si Francine ng cupcake, inagaw naman ni Maxwell ang atensyon ko. I plan to extend our stay here for a day. Sa isang araw na tayo bumalik since Friday naman na bukas. Para naman masulit yung bakasyon ni Francine bago siya mag-back to school. Paano yung trabaho natin sa Pinas? I've talked with Evan earlier. Wala naman daw pipirmahan. I can attend virtually if may meeting schedule ako. Chinek ko ang phone ko, tiningnan ko may meeting ba siya bukas na nakaschedule pero wala naman. Wala ka namang meeting bukas. Naalala ko kasi minove mo yun next week eh. So, can we? Fine, oo na. I love you. You're the best. Sabi niya at mabilis akong hinalikan sa labi.